Ano? Makakakuha ka ng isang 10 milyong halaga na bahay para sa kasal kapag nag-asawa ka? Hindi ito. Ang ganda ng kanyang dating. Gusto ko ring pakasalan siya. Ito pala siya. Tama. Ako si Lindro Obing, presidente ng Lind Group. Para hikayatin ang mga tao na magpakasal, kami at ang kagawaran ng sibil. Magkasamang inilunsad ang AI matchmaking program para sa kapareha. Gamit ang teknolohiya para mahanap ang iyong nakatakdang kapareha. Itong tatlong sikat na idolo artista ay magiging unang pangkat ng mga embahador ng programa. At sasali sa aktibidad na ito ng paghahanap ng pag-ibig. Hindi ko akalain na ang babaeng tinulungan ko kanina ay ang alamat na mataas at malamig na babaeng presidente na si Lindro Obing. Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Putangina, paano ka magmaneho? Anong gagawin mo, Putangina, pag nanakaw sa gitna ng araw. Boss Lin? Gusto niyang kunin ang AI matching system, tumawag ka agad ng pulis. Papatayin kita. Kung padasalos, hanggang kami ang kailangan ibigay sa'yo. Ibigay mo sa akin. Putangina, malalate na ako. Hello. Pwede bang ilipat mo muna ang kotse mo? Malalat na ang delivery ng aking takeout. Tumahimik ka o papatayin kita. Putangina, kapag na-late ako sa isang order, lahat ng trabaho ko ngayong araw ay nasayang lang. Isa pa itong gustong mamatay. Anong balak mo, bata? Gwapong lalaki, tumakas ka na may kutsilyo siya. Isang delivery rider lang. Bakit ang lakas niya? Tulungan mong mabawi ko ang kahon, mas mahalaga pa iyon kaysa sa buhay ko. Ay hindi pwede, hindi pwede. Malalate na ang aking takeout. May 3 order pa akong hindi na-deliver. Ipapadeliver ng sekretarya ko, pakiusap ko sa iyo. Hubarin mo ang iyong medyas at sapatos na may takong para sa akin. Ah, Jayaw, pumunta ka at i-deliver yung takeout bilisan mo. Magbayad ng kabayaran sa customer. Hanggang sa nasiyahan sila. sige. Nako, mahuhuli na ako sa aking press conference. Mahirap makasakay ng taxi dito. Tara, Ito, umupo ka ng maayos. Pasensya na, hindi sinasadya. Maghintay ka dito sa akin. Mamaya na lang kita puntahan. Talagang mabawi ako sa'yo. CJ, hindi ko alam kung paano ako. Masasalamatan ni Lindro Obing. Hindi kaya kotse o bahay ang ibibigay sa akin. Sasali din ako. Magpapalista ako. at saka, Sasali din ako sa event na to. Passion project ko ang Love Link Live. sana, matulungan nito akong makahanap ng mas bagay na partner. Grabe, si Lynn Rubing ay mas maganda pa kaysa kay diva na si Lee Fifi. Mas pipiliin ko pa rin si Lynn Rubing. Ano ka, Hiling? Si Linro, Bing ang pinakamaganda. Kung sasali siya, baka mag-crash pa ang system. Hindi ako umaasa kay Lynn Rubing. Pero kung ako ang pinakamataas ang compatibility, panalo na ko. Magpapalista ako. Ang magiging couple na may pinakamataas na AI compatibility ay makakatanggap ng bahay na worth 10 milyon para sa kasal. Magpalista na kayo. 10 milyon? Magpapalista ako. Sayang, may girlfriend na ako kaya hindi na ako pwedeng sumali. Hello baby, ano yon? Song Chen, may napaka-importanting bagay ako. Umuwi ka agad. Sige, uwi na ako agad.
Baby, ano ba yon? Bakit ang bilis-bilis? Mahal. Nakuha mo na ba yung sahod mo ngayong buwan? Ibigay mo na sa akin. Ah, si Jay. Song Chen, hiwalayan na tayo. Kakakuha mo lang ng pera. Paano mo kung magagawa nito? Bayad to sa akin para sa paghihiwalay natin. Ang tagal na nating magkasama, dapat magbayad ka sa akin. Ang bait-bait ko sa'yo, bakit mo ko ginaganito? Bakit? Hindi magiging masaya si Wudalang at Panjin Lian. May event ang civil registry para sa AI matchmaking. Magkapalista ako. Siguradong makahanap ako. Ang partner na daang beses na mas maganda kaysa sayo. Naiintindihan mo ba? Ikaw na nagsabi na panjinlian ka. Hindi naman ako si Budalang. Ikaw. Halimbawa lang yun. Ang punto, hindi mo ko karapat-dapat. Sigurado ka bang mas maganda sa akin ang makakamatch mo? Siyempre naman, maganda ko, mataas ang pinag-aralan. Mga babaeng katulad ko, bihira lang sa mundo. Siguradong mas maganda sa'yo ang makakamatch ko. May isang pagkakataon para magsimula bago ang pagtutugma. Tingnan mo, ang compatibility ko sa mayamang lalaki ay 85%. Alam kong hindi ka masaya, pero galing ka sa probinsya, may kapatid kang may sakit. Maghapon kang naggatrabaho at nagboboksing pa sa gabi. Pero suntok-suntok lang ang inaabot mo. Pagod na pagod ka na, pero hindi mo pa rin kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Pagod na pagod ka, pero nagbibigay pa rin ako ng 10,000 bawat buwan. Anong buhay pa ang gusto mo? 10,000. Para sa akin, hindi yon pera. Ang tunay na magaling na lalaki, kumikita ng 1,000,000 bawat taon. Hindi ka nagtatrabaho, tapos hindi mo pa gusto ang perang ito. Alam mo ba kung gaano kahirap kitain ang 10,000 ito? Araw-gabi, walang pahinga. Mas mabuti pang hiwalayan kita, para mabawasan ang pasanin mo. CJ, umalis ka na. Layas, Buti naman alam mo ang lugar mo. Magparehistro ngayon at sa loob ng 3 araw. Makakatanggap ng 10,000 pondo ang mga magkakatugma. may sakit ang kapatid ko, subukan ko kaya? Baka sakaling makuha ko ang 10,000. Ano? May pagkakataon pala akong makatugma sa babaeng si... Akala ko naghintay siya, bakit wala na siya? Hindi pa rin namin mahanap si Boss Lin. Gawin ang lahat. Kailangan siyang mahanap sa loob ng 3 araw. Sage. Hindi ko akalain, ang galing talaga ni Boss Lin. Huwag mong sabihing nagagusto ka sa kanya. Ano ba, isinakripisyo niya ang buhay niya para sa atin. At nabawi pa ang life system na mahalaga sa kumpanya. Kung hindi ko siya pasasalamatan, hindi ako tao. Tama ka. At yung magnanakaw, kahit tinanong na, ayaw pa rin magsalita. May taga sa loob ng kumpanya, kung hindi sana. Nanakawin ang Nye model. Kailangan nating mahuli ang taksil. Baka gawa ito ng mga Lee. Gumastos sila ng bilyon. Para sa mga app, pero hindi pa nakakapasok sa merkado. Ay talo na sila sa atin. Malamang, hindi sila titigil. Gagamitin nila ang lahat ng paraan para mapilit akong magpakasal. Magpapakasal ka ba kay Lee? Mamatay man ako, hindi ako magiging laruan niya. Boss Lin, nagtagumpay tayo. Sa loob ng isang araw, 1,000,000 tao na ang sumali sa Yai Matching. Inaasahan namin na abot ng 10,000,000 ang mga user. Maganda. Ayusin mo, mag-party tayo bukas ng gabi. Para mag-iwang. Sage, oh boss, sabi mo magkapasiro ka sa Yai Matching. Paki-fill up lang po ang inyong application form. Ako na ang magsasubmit pagkatapos. Mauna ka na. Sage. Kuya, tumakbo ka na. May hawak siyang kutsilyo. Single ba siya? Hala, bakit ko ba naisip yon bigla? Pagkatapos mag-sign up, malalaman mo agad kung sino ang match mo. Sa kalagayan ko, siguradong may makakamatch ako. 100 beses na mas maganda kaysa kay Song Chen. High quality na lalaki. Baka may makamatch akong super yaman. Halimbawa, anak ng pinakamayaman sa Hangzhou.
Ang bango. Dati, kapag nagdadate, kahit simpleng pagkain, di bababa sa 200. Ngayon, instant noodles at hotdog, wala pang 10 piso. Day to heartbreak. Ito ay stock market liquidation. Sarap. Ang sipag-sipag talaga. Simulan na natin ang pangatlong part-time job ngayong araw, designated driver. Boss Lin, huwag ka nang uminom ng ganoon karami sa susunod. Alagaan mo ang katawan mo. Hindi naman ako lasing. Boss Lin, tumayo ka ng maayos. At tawag ako ng designated driver. Hoy, hoy. O nga pala, yung hinahanap kong tao, nahanap mo na ba? Munti ko nang makalimutang sabihin sa'yo. Mahirap ang pamilya niya. Magsasaka ang mga magulang niya, maliit ang kita. Para makapaggamot, 3 part-time job ang ginagawa niya araw-araw. Food delivery, designated driver, at home cooking service. Hindi lang siya matino. Responsable pa. Sinabihan ko siyang huwag umalis, talagang hindi siya bumalik sa akin. Baka hindi siya humihingi ng kapalit. Ah, siya pala. Mabuti palang tao siya. Boss Lin, darating na ang designated driver. Sasabihin ko muna sa kasamahan natin, mauna na tayong umalis. CJ. Ang init. Bakit ang init-init? Parang may pinainom sa akin. Ikaw po ba ang tumawag ng designated driver? Hello. Ikaw, Hoy, buksan ang pinto, sumakay ka. Umupo ka sa tabi ko. ano? Bakit ako sasakay? Bilisan mo. Maniniwala ka ba kung i-report kita? Ay, sige, sandali lang. Boss Lin, anong nangyari sa'yo? Ang init. Bilis. Tulungan mo akong maghubad. Ha? Nadroga ako. Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay ako. Wala namang daya, no? Tingnan mo siya. Nadroga nga talaga siya. Bilisan mo. Kung hindi, i-report kita. Oh, CJ. Layas. Boss, nagtagumpay na ako. Natulog siya sa isang driver. Gago, pinapunta kita para makuha ang kanyang kahinaan. Hindi para lokohin ako. Tanga. Boss, ito, AME. Ano bang ipinagmamalaki niya? Laging nagpapangga na mataas na CE. Pero sa huli, natulog lang sa isang hamak. Hintayin mo. Siya, ang ginamit na babae. Sa huli mapipilitang pakasalan ako. Pero paano kung ayaw niya? Kung ayaw niya, ipadala mo ang mga malaswang litrato niya para makita ng iba kung gaano siya kababa. Naiintindihan mo? Anong kaapatan niya para magmalaki sa akin? Hindi nagtagumpay ang mga hitman noong nakaraan. Ngayon ang kanyang AI company. Kukunin ko talaga. Boss, hindi pa dumarating ang driver. Ba? Wala akong nakita. Siya yun. Kung malaman ng iba, ang pinakamagandang babae sa Hangzhou, na ang una niyang pagkakataon ay ibinigay sa isang delivery rider. Hindi ba't mainggit sila at papatayin siya? Ayokong malaman ito ng sinuman. Huwag kang mag-alala, magiging sekreto ito, hindi kita hahabulin. Alam ko ang lugar ko, ang babae, pagkatapos magbihis, hindi na makikilala. Biglang naging malamig na. Tara na, magmaneho tayo. Oh. Na pala, sandali, pwede bang pakiusapan kita?
Nabigyan ako ng 5-star rating. Bakit ka pa nagda-drive? Bukas, diretso ka na sa opisina ko para magtrabaho. Sigurado akong magiging kasiyasya ang sahod mo. Huwag kang mag-isip ng labis. Ginagawa ko lang ito bilang pasasalamat sa tulong mo noong araw na iyon. Ah, nandito na si Boslin. Iwi mo na ang sasakyan. Bukas, sunduin mo na lang ako. Ha? Ipinagamit sa akin ni Boslin ang kanyang sasakyan. Ito ba ay pag-aalaga sa akin? Suotin mo na. Ha? Ah, talagang malaking kumpanya, kahit uniforme ng gwardiya ay napakaganda. Narinig kong magaling ka raw. Sa araw, ikaw ay gwardiya. At kung kinakailangan, magiging super at bodyguard ko. Pwede ba? Ha? Magkano ang sahod? Sapat na ba ang 5,000? Sa isang taon? Mag-isip ka naman ng mas malaki. Buwanan iyon. Anong klaseng kumpanya ito? 50,000 kada buwan. CJ, Ipakilala ko sa inyo. Siya si Songshen, siya ang magiging hepe ng seguridad. Siya ang bahala sa seguridad ng kumpanya natin. ka-start ko pa lang, happy na agad ako. Kumusta mga kuya? Magtrabaho kang mabuti. Kung may problema, sabihin mo agad sa akin. Si Jay. Hoy, Fair. May kakilala ka ba sa kumpanya? Wala. Bakit? Walang kakilala? Paano ka nakapasok? Totoo nga. Ang mga gwardiya sa Lin Group, kasing lakas ng mga bodyguard. Kami ay mga atleta ng martial arts o dating espesyal na puwersa. Ano ang trabaho mo? Ako? Dati akong delivery rider. Delivery rider? At magiging hippie mo kami? Dahil ba mabilis kang tumakbo? Wala akong pakialam kung paano ka nakapasok. Mula ngayon, si Brother Hua lang ang susundin namin. Tama, si Brother Hua lang ang susundin namin. So, hindi kayo sumasang-ayon? Ano ngayon kung hindi? Gusto mo bang talunin kaming lahat? Pwede. Sige na. Ikaw lang, ako lang, papaluhurin kita. May konting kaya ka, pero hindi ka pa rin karapat-dapat na maging hip namin. Sabi ko na nga ba, sabay-sabay na kayo. Ang yabang mo, sabay-sabay na tayo. Gawin siyang team leader ni Boslin. Baka mabuli siya. Hindi siguradong susunod ang lahat, mga expert kasi sila. Sinadya ko. Ha? Gusto kong malaman ang potensya niya. Kung kaya niya, ipagkakatiwala ko na sa kanya ang security ng kumpanya. Marami kaming confidential na impormasyon ngayon. Halika, samahan mo akong bumaba. Napatumba niya lahat ng tao. Kuya, susunod na ako. Huwag mo akong sasaktan. Ano nang ginagawa ninyo? Boslin, kami po ay... Nag-ensayo lang kami para mas maprotektahan ang kumpanya. Ensayo lang. Tama, ama. Magaling. Tuloy lang. Grabe, talagang #1 beauty si Boslin. Sana makamatch ko siya sa AI matching. Kung sakaling maging match ko siya, ang wishful thinking mo naman, swerte na kung makamatch mo si Secretary Wang. Okay na yon. Gusto mo ba maganda sa trabaho? Pwede ba natin pag-usapan si Boslin? Hindi pwede yon. Narinig mo ba ang sinabi ni Kuya? Tumayo ng maayos. Congratulations. Successful ang AI matching mo. Tingnan mo na ang exclusive match mo. Wow. Ang ganda ng quality na naging match ko. Director pa pala siya ng Love Match AI. Subsidiary ng Lin Group. 2 milyon ang annual salary niya. Tama talaga ang mga previous matches ko. Songchen. Tama pala ang paghihiwalay natin. Mas maganda ang match ko ngayon kesa sayo.
Successful ka sa career at may charm ka pa. Feeling ko, bagay talaga tayo. Maganda ang katawan mo at mataas ang pinag-aralan. Ideal type ko talaga. Anong klaseng AI to? Gold digger ang binigay sa akin? Pagkatapos kong maglaro, iwan ko to. Kuya, anong tinitignan mo? Nakatutok ka masyado. Woo, black stockings. Wala lang. Let's go, let's go. Lalaki ka naman eh. Hindi. Anong alam mo? Alam mo lahat? Expert ka sa lahat? Tumayo ka ng maayos. Naku, scam. Boslin, lumabas na ang matching results mo. Ang bilis naman. Paano ako nakamatch sa kanya? Hindi talaga kami bagay. Boslin, parang mali ang nakita ko. Ito ang match ko. Boslin, talaga, nakamatch ka kay Songchen. Ay, ayaw kong tingnan, hindi ako interesado. Hindi ka pantawala. Nakamatch ka talaga kay Songchen. Totoo ba? Sabi mo hindi interesado, pero niloloko lang kita. Photoshop lang to. Wang Xiaoyao, ang lakas ng loob mo. Sasampalin kita. Ikaw kasi matigas ang ulo. Halika na, magsisimula na ang meeting sa Civil Affairs. Huwag kang tatakas. Songchen. Sinusundan mo ako. Ano nang meron ka para sundan? Ipapakilala ko sa'yo, ito siya. Ito ang napili sa akin ng AI. 2 milyon ang kita niya kada taon. 100 beses na mas mabuti kaysa sa'yo. Sino siya? Siya. Yung sinasabi kong ex-boyfriend na loser. Haha. Mukhang maayos naman ang suot niya. Pero, parang security uniform ng kumpanya namin ang suot niya. Hindi pwede. Sabi mo ang mga security guard sa inyo. Mga top-notch na eksperto. Paano siya makakapasok sa kumpanya nyo? Nga, ang mga security guard sa kumpanya namin, hindi basta-basta makakapasok, tulad niyang loser. Kahit janitor sa amin, hindi niya kayang maging. Mga aso lang ang tumitingin sa ibaba. Ikaw ang aso, ang dami mong trabaho. Hindi mo kayang buhayin ang isang babae. Alam mo ba yung sikat na Lovelink AI? Ako, Operations Director, ang sweldo ko ay ang buhayin ang 10 babae. Tama. Narinig kong sumali ka rin sa Yay Matching. Pero, tulad mong nasa ilalim, walang pera at posisyon. Malamang kahihiwalay na babae. Hindi mo mamatch. Nang iwan mo ako, mag-isa ka na habang buhay. Hindi ka naman paano mo malalaman? Mas maganda ang match ko kaysa sayo nang iwan mo ako. Para lang mabigyan ako ng soulmate ng langit. Haha, soulmate na. Baka naman. Yung number 1 beauty na hangsaw, Celine Robing, ang i-match sa'yo. Ahahaha, siya? Kahit aso ni Lynn Ruobing, hindi siya karapat-dapat. Ay, mahal, huwag mo na siyang saktan. Masakit sa kalooban niya na tayo'y nagmamahalan. Bagay nga kayo. Babae at aso magpakailanman. Ikaw. Sino ang minumura mo? Gusto mo bang sampalin kita? Tigil. Sino ang sasampalin mo? Boss Lin, itong tao na to, binabackstab ka lang kanina. Ako na ang bahala sa kanya para sa'yo. Ang ganda ng katawan at aura ni Lynn Ruobing. Ang makakamatch sa kanya, siguradong sobrang yaman. Nasyon ng isang kilalang pamilya. Anong sabi niya? Nag-ambisyon siyang imamatch ka ng AI. Sabi niya, mukha kang suplada, pero madali lang paligayahin. Wala akong sinabi. Meron, narinig ko. Nagdadahilan ka pa. Mangahas ka pang mag-ambisyon kay Boss Lin. Papatayin kita. Huwag mo akong lokohin. Kung maulit pa to, huwag ka nang mag-director. Boss Lin, pesensya na. Hindi na maulit. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sumama ka sa akin. May ipapagawa ko sa'yo. CJ, Ano ba yon?
Paano nakilala ni Boss Lin si Song Chen? Parang close pa sila. Siguradong hinanap lang siya ni Boss Lim para pagbantaan. Bakit niya sinusuot ang uniform ng guard ng kumpanya natin? Emi nga, tulad niyang hamak na tao. Hindi siya papansinin ni Boss Lin. Tama. Huwag na tayong magalit. Ang compatibility score natin ay 70%. Baka sakali, yung 10 milyong pabahay, atin na agad. Mamamatay sa inggis si Song Chen. Hintayin niyo, bukas na ilalabas ang listahan ng mga successful match at ibibigay ang happiness fund. Abangan ko kung paano siya mapapahiya. Handa na ba kayong makita ang inyong mga soulmate? Ipinapahayag ko, simula na ng pag-aanunsyo ng mga successful match ng May. Oy, kuya, yung matching activity. Nagparehistro ka na ba? Nagparehistro na ako. Ako rin. Sana, makapareha ako ng artista. Sino ang gusto mo makapareha? Ako? Song Chen, may mukha ka pa palang pumunta dito. Hindi ka naman talaga umaasa makapareha ng babae, di ba? Ay, alam ko na. Talaga palang naging bantay ka dito. Siguradong may koneksyon ka para makapasok dito. Hoy, huwag kang magpadala sa galit. Gusto mo bang mamatay? Ang laki-laki mo, ang sama mo naman. Kapag ang compatibility ay higit sa 70%, iyon ay tunay na magandang pagsasama. Tingnan natin ang malaking screen. Wow, ang daming nagmatch. Tingnan mo, nandiyan ang pangalan ko. Totoo. Hoy, mahal, tingnan mo. Ito ang ating mga pangalan. Ang compatibility natin ay umabot ng 70%. Siyempre lalabas iyon sa screen. Hay naku, hindi tulad ng ilang mga walang silbi, kahit na isang tagalinis, ay hindi makapareha. Song Chen, nasaan ang iyong tunay na kapareha? Hindi kaya. Hindi pa siya ipinapangana. Ano ka ba? Hindi pa lumalabas ang resulta ng kuya ko. Baka sakaling, ang kaparehan ng kuya ko ay mas mahusay kaysa sa iyong gold digger na ito. Ng 100 beses. Ano ba ang iniisip mo? Hindi ka naman umaasang makapareha ng kasing level ni Boss Lin, di ba? Kung ang tulad mong palaka ay makakapareha, ang kapareha mo ay hindi pangit, ay may kapansanan. Totoo. Sino ba siya para makapareha ng artista? Sino si Song Chen? Si Diva Lai Fifi. Nagmatch siya kay Song Chen. Ano ang tinitignan mo? Hindi ikaw yon. Pareho lang ng pangalan. Huwag kang mangarap. Totoo. Sino ba siya para makapareha ng artista? Ha? Wow, si Diva Lai Fifi. Sino ba itong Song Chen na ito? Hindi ko alam. Siguro ordinaryong tao lang. May pagkakataon din ang ordinaryong tao. E di ako rin, pwede ring makapareha ng artista? Song Chen, nakita mo na ba? Kahit ang AI ay niloloko ka, isang walang silbi, nararapat lang na mag-isa ka habang buhay. Isang binata. Kung makakapareha ka, tatalon ako ng patiwarik at takain ng tae. Kakain din ako ng Thai. Talagang bagay kayo, parehong mahilig kumain ng tae. Ikaw. Hindi ba talaga ako karapat-dapat sa kahit sino? Si Boss Lin na lang ang natitirang resulta ng matching. Hindi na ipapahayag, Boss Lin. Gusto naming makita ang resulta ng matching mo. Pasensya na sa paghihintay ngayon. Ipapahayag ko na ang resulta ng matching ko. Huling pagkakataon na ito, Song Chen. Talagang talo ka na. Wala pa namang resulta. Nakakatawa talaga. Hindi ba talaga ninyo iniisip na ibibigay ni Boss Lin ang napakahalagang pagkakataon ito sa isang walang kwentang tulad ni Song Chen? Ay naku. Pre, wala ka bang hiya, ha? Si Lin Ruobing, nagmatch pala siya. Ha? Song Chen, Paano nangyari to? Siya pala, ang nagmatch kay Boss Lin. Paano siya naging karapat-dapat? Song Chen, si Song Chen na naman. Kinuhanan ako ng aking diyosa na si Lin Ruobing. Panaginip lang to, paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Par, ang galing mo. Nagmatch ka talaga kay Boss Lin. Ang tunay kong kapalaran, siya pala talaga.
Hoy, hindi. Anong sinasabi ninyong dalawa kanina? Narinig ko, gusto raw nilang kumain ng tae. Hoy, gusto ninyo ngayon na o sa banyo na lang? Ayoko, mahal, ano nang nangyayari? Malayo ang agwat ng estado at pinagmulan nila ni Boslin. Paano sila nag-match ng sistema? Siya ang gustong kumain ng tae. Siya ang may kasalanan. Ang kakaiba, bakit walang match rate? Kailangang 90% ang match rate para mag-match. Sabi ko na, isa siyang lalaki. Paano siya magiging karapat-dapat kay Boslin? Lumabas na ang match rate. 79% ang match rate. Naku, ito ang pinakamataas na match rate ngayon. Hindi lang nakamit ni Song Chen ang ganda. Makakakuha pa siya ng bahay na 10 milyon. Hindi ba talaga? Ako ang nag-match kay Lynn Robing. Parang dagat Pasipiko ang agwat namin. Paano ito nangyari? Impossible ito. Paano pwedeng mag-match si Boslin sa lalaking ito? May mali sa sistema, sigurado. Tingnan ninyo. Mali ang nakita ninyo, hindi sila nag-match. May sira pala ang sistema. 100% lang ang match. Ito ang tama. Nga pala, sinabi ko na, kung wala ako. Wala kang mahanap na babae. Ang match system na ito nagbibiro sa akin. Alam ko na. Ano ba ang nangyari? Hindi, kanina lang sinabi ni Boslin. Kailangan lang pa 70% ang match rate. Mag-display. May mali talaga. Pasensya, nadelay lang ang sistema. Ang totoong match rate namin ay Ilan? Ang taas. 79% pala. Ang taas naman. ang match rate ko sa kanya, ganito pala kataas. Hindi pa nagniti ng ganyan si Boslin. Mukhang satisfied siya sa resulta. Paano pwedeng mag-match kay Lynn Robing? Mas mahirap pa sa pagka-jackpot sa loto. May problema ba dito? Hintayin mo ako dito, babalikan kita mamaya. Siguradong babayaran ko ang utang na loob. Sige. Tapos na ang event ngayon. Ipapamahagi na natin ang 100 e-match fund. Kung walang marriage certificate sa loob ng 7 araw, mababawi ito. Lynn Robing, kung tatanggi ka sa Marriage Alliance at makipagsama sa security guard na ito para lang mag-inis sa akin, papatayin ko muna ang guard, tapos ikukulong kita, at nahihirapan. Ipapamahagi na natin ang 100 e-match fund. Kung walang marriage certificate sa loob ng 7 araw, mababawi ito. Hindi ba't ito ang anak natin? Bakit siya nag-match kay Lynn Robing? Baka ma-expose ang identity ng kuya. Alam na ba nila na tayo ay ang pinakamayamang pamilya? Imposible, na-encrypt ko na ang info ng anak. Walang makakaalam. Sabi ko sa'yo, Lolo, si Lynn Robing ay ang gusto kong maging manugang, mabait na babae. Alagaan mo siya. Dapat maging manugang natin. Huwag magmadali, hintayin natin. Magpa-imbestiga muna ako. Lu Feng, bantayan mo na mabuti si Lynn Robing. Tingnan mo kung paano siya makisama sa anak ko. Saich, Boss Song. Alagaan mo ang anak ko at ang asawa niya. Si Lynn Robing ay. Pero ang magandang manugang na nakikita ko, sinumang humawak sa kanya. Iyon ay naghahanap ng kamatayan. Kuya, dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Kung ikakasal ka kay Boss Lin, anuman ang gusto mo, makukuha mo. Gustong kumain ng gansa ng palaka. Sa tingin ko si Boss Lin, gusto lang nitong magpromote sa pagkakataong ito. Bago bukas. Ang AI love match ay tiyak na sasabog sa buong internet. Bakit nasaan ka man? Ikaw ang langaw na ito? Madaling sumugod at nakakadiri. Ikaw. Song Chen, ano ang ipinagmamalaki mo? Tulad ng Diyosa na si Boss Lin, tanging ang pinakamayaman ang maaring magkasya sa kanya. 7 araw mamaya, siguradong iwan ka niya. Boss Lin, okay. Song Chen, ihatid mo ako sa bahay. Ako muna. Song Chen, huwag kang mag-isip ng labis, ha? Si Boss Lin ay hindi ganoon kadali na magkagusto sa isang tao. Kaya dapat kang maghanda, 7 araw mamaya. Maaring. Alam kong hindi ako karapat-dapat kay Boss Lin. Hindi ako mag-isip ng labis. O Jayaw, naniniwala ka ba? Natahiin ko ang iyong bibi. Oo, may nagmamadali, sinasabi pa na hindi siya nagkakagusto. Boss Lin, nakarating na sa bahay. Bibigyan kita ng 1 linggo upang ayusin ang pag-alis sa upa.
Bukas, dalhin mo ang iyong household registration at sumama ka sa akin. Ha? Para saan ang household registration? Makinig ka lang sa akin. Ete, may malaking problema. Anong nangyari? Kanina, dumating ang pamilya Lee, napakagalit. Napagkasunduan mo na ang kasal sa pamilya Lee. Bakit ka pa sumali? Sa AI love match? Putulin mo agad ang lahat ng koneksyon sa ibang tao. Ito ay isang komersyal na aksyon lamang. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ko. Talagang ginagamit lang niya ito bilang isang gimmick. Mabuti. Ang pamilya Lee ay isang higante sa Hangzhou. Hindi natin kayang saktan. Mas mabuti na wala kang ibang ideya. Kung hindi, mamamatay ka. Hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Naiintindihan ko. Mas pili family all in family. Huwag ninyo akong pilitin. Nagawin ang ayaw ko. Ruobing, tama ba ang narinig ko? May sika pala. Pinatira mo pa ang lalaki sa bahay. Di ba ayaw mo sa lalaki? Wala akong ganun. Pinaalis ko lang siya para magkasundo kami. Saka, dahil nga may si ako. At una kong beses ay binigay ko sa kanya. Kaya kailangan kong subukan sa kanya. Magpapakasal ka na nga. Ayaw mo pang aminin. Paano mo nalaman? Best friend kita. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Di ko malalaman ang iniisip mo. At wala ka pang boyfriend. Kitang-kita sa mukha mo. Ang nararamdaman mo. Talaga ba? Ang pakikipag-asawa kay Songshen ay para lang. Tigilan ng Lee family ang pag-aasawa. Di ako magpapakasal sa kanila. Bye-bye. Tuwing uwi ako, parang kakaiba ang mga magulang ko. Parang may tinatago. Ngayon, dadaan ako sa shortcut para makita kung ano ang ginagawa nila. Ma'am, handa na ang paborito mong king crab. Sage, Miss, ito naman ang paborito mong sea cucumber. kakainin ko na. Ang sarap. Ang saya kapag may chef. Ayin ka lang ng kain, may sakit ka nga. Kapag tumaba ka, malalaman nila. Di ko alam kung bakit mo pinapahirapan ang dalawang anak mo. Ninong, 10 taon na akong nagpapanggap na may sakit. Sabihin mo na kay kuya na ika ang pinakamayaman sa mundo. Ay, di ko na kaya. Anong pinakamayaman? Wala, sinasabi ko lang sana mayaman ako. Pa, di ka na mag-alala sa sakit ni Bunso. Ano naman ang ginagawa nila? Pampaganda at masahe. Libre ito, haha, libre lang. May outreach program ang tindahan namin para sa matatanda. Lahat ito ay libre. Nandito kami pa mag-volunteer, magluto para sa matatanda. Outreach program para sa matatanda. Di ba kayo mga scammer? Sabihin ko sa inyo, walang pensyon ang mga magulang ko. Hindi. Tapos na kami. Aalis na kami. Ang hina ng anti-scam awareness ninyo. Yan, huwag kang mag-alala. Magkakapera na si kuya para sa gamot mo. Anak, saan daling ang pera? Para sa paggamot kaya niyan, 30,000 ang isang buwan. Anak, nagsuntukan ka na naman ba sa ilalim? Kuya, kung magsundukan ka pa sa ilalim, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ako nagsuntukan sa ilalim, makinig kayo. Nakahanap ako ng magandang trabaho, head ng security ako. 50,000 sa isang buwan. 50,000 ang head ng security? Hinuhulaan mo lang ba ako? Anong trabaho yan? 50,000. Para kang si Captain America. Head ng security ako sa Lin Group. Parang head ng bodyguard. Si Lin Ruobing ang nag-ayos ng trabaho ko. Mabuti naman pala siya. Bakit? Hindi ba kayo masaya na kumikita ako? Masaya. Sobrang masaya. Talagang masaya. Nanay, kukunin ko yung family register. Sige, kunin mo na. Itong batang to. Kuya, kung mag-asawa ka na agad, baka gumaling pa ako. Kapag ikakasal ka na lang ako, makakalaya sa hirap. CJ, sisikapin ko, nanay. Aalis na muna ako. Ingatan niyo ang sarili niyo. Kakauwi lang, alis na naman. May importante pa akong gagawin. Ninang, naghiwalay dati si kuya kay Wang Qingming. Tapos ngayon kukuha ng family register. Hindi kaya, para mag-propose at makipagbalikan sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ganoon ang anak ko. Hindi siya ganoong klaseng lalaki. Yung babaeng yon, paano siya makakapasok sa bahay natin? Magsisisi siya. Tama. Ikaw kasi. Pinilit mo siyang mag-aral ng martial arts.
Nag-aral ng martial arts, nagsuntukan sa ilalim, ngayon bodyguard naman. Mas delikado, mas mataas ang sahod, mas mapanganib. Aray, pa sa self-defense lang naman. Mahal, hintayin muna natin. Kapag ikinasal na, saka natin sasabihin. Ayaw mo rin namang mag-asawa siya ng gold digger, di ba? Tama ka. Boss Lin, bakit tayo nandito? Siyempre para magpakasal, tang ina. Ano? Magpakasal? Boy, peke lang to, di ba? Pinipili ka ng pamilya mo. Kaya ginamit mo ako bilang panangga. Totoong marriage certificate too, hindi fake. Sobra ka ng manood ng short films. Hindi makapaniwala ang ibig sabihin ni Boss Lin ay totoong kasal. Nakasakay na ako sa madaling buhay. Ano? Ayaw mo bang pakasalan ako? Ah, gusto ko. E di ayos na. Sa mga oras na walang ibang tao, pwedeng tawagin mo akong Ruobing. CJ, Hay, ang bilis ninyong nakakuha ng marriage certificate. Di kayo magde-date para magdiwang. Secretary Wang, bakit nandito ka? Siya talaga ay matalikong kaibigan. Galing siya sa Shanghai. At kasama ko siyang nakatira. Ay, Ah, nga pala. Suotin mo na ito. CJ, Si Boslin Pabatu, binigyan pa niya ng tsinelas. Handa na, Boslin. Ang bait-bait mo naman, handang-handa na lahat. Baka matagal mo ng planong gawin ito. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi na, may lakad ako mamayang gabi. Hindi ako uwi. Song Chen, malinisin si Boslin. Mag-ingat sa kalinisan. sige, salamat. Ruobing, hindi na kita istorbo mamayang gabi. Mag-asama na kayong dalawa sa kwarto. Umalis ka nga. Ah, Robing, saang kwarto ako matutulog? Tara, sumabay ka na sa kama ko. Ha? Grabe ang katawan niya. Nagpakasal na tayo, bilisan mo. Ah, CJ. Hindi ko inakala na isang ordinaryong tao lang ako. Ano bang swerte ang dumating sa akin? Na makakasama sa isang kama ang pinakamagandang babae sa Hangzhou. Pupunta muna ako sa banyo. Ay, Gaano ka nakatagal gising? Kakagising ko lang. Okay na ba ang trabaho? okay naman. Huwag mo muna ikwento sa iba ang pagpapakasal natin. Kapag may tamang pagkakataon, ako na ang magsasabi. CJ, May 1,000,000 sa card na ito, kunin mo na. Boss Lin, kukupupin mo ba ako? Anong iniisip mo? Gamitin mo yan para ipagamot ang kapatid mo. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Abala ako nitong mga araw na ito. Pagkaraan ng panahon, sasamahan kita para bumisita sa mga magulang natin. Boss Lin, babayaran kita sa susunod. Kahit kasal na tayo, hindi ako basta gagastos ng pera mo. Ibabawi ko ito ng 10 beses, daang beses sa kanya ngayon. Wala nang mas mahalaga kaysa buhay ng kapatid ko. CJ, habang buhay naman tayo, bayaran mo ng maayos. Na-flirt ako ng Diyosa na palaging suplado, sumusumpa ako. Pagsisikapan kong maging karapat-dapat sa kanya. Protektahan siya, makasabay sa kanya. Hindi ko sasabihin sa'yo. Halika. Tangina, Song Chen. Nakatira nga talaga siya kay Lin Ruobing. Hindi kaya talagang gusto ni Lin Ruobing si Song Chen. Impossible, kailangan kong i-report agad ito kay Li Xiao. Song Chen, sumalpok ka sa bakal ngayon. Si Li Xiao ang backer mo. Top na mayaman sa Hangcheng. Tama, basta maganda ang trabaho natin. Hindi mawawala ang premyo natin. Ayos talaga yan. Hoy Li Xiao, sinunod ko ang utos mo. Nakastaki out ako sa bahay ni Lin Ruobing. Nakita kong talagang nakatira si Song Chen, gago ka. Di mo ba ginamit ang utak mo? Magkakagusto kaya si Lin Ruobing sa isang basurang guard?
Li Xiao, possible kaya? Ginagamit lang ni Lin Ruobing si Song Chen bilang panangga para tumanggi sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang ina, papatayin ko si Song Chen, wala ng problema. Sasagasaan ko lahat ng paan niya. Matalino si Li Xiao. Bantayan mo sila ng mabuti, hindi ka mawawalan. Opo. Wala sa lugar si Song Chen. Naglakas loob ang mangarap sa babae ni Li Xiao. Dapat talagang mamatay. Kuya Lu, itatali ba natin sila? Hindi na. Bigyan lang natin ng leksyon. Tingnan natin ang gagawin nila. Kung talagang gagambalain nila ang young master at yung mistress, mamamatay talaga sila. Ang sakit ng ulo ko. Ano nangyari? Honey. Parang pinatukan ako. Tangina, hindi kaya nanakawan tayo? Nga, wala na rin ang wallet ko. Itang magnanakaw. Mag-report tayo sa pulis. Huwag, baka mabuko tayo. Bantayan mo si Lin Ruobing, baka magkamali siya. Kung magkakamali siya, papatayin tayo ni Lee. Boss Lin, interesado ako sa proyekto mo. At plano kong mag-invest ng 1 bilyon. Ang tanong, may lakas ka ba ng loob? Kung meron, inumin mo itong alak. Boss Wang, Boss Lin. Hindi siya umiinom, ako na ang mag-aalay sa'yo. Sino ka ba? Bantay lang ni Boss Lin. Gusto mong magpakitang gilas? At saka, wala naman akong ginawa kay Boss Lin. Kung iinumin ko ito, ibig bang sabihin mag-i-invest ka ng 1 bilyon sa King Yuan na? Mag-aaway din kami ng pamilya Lin para makalaya. Sige, subukan ko. Ngayon, hindi sapat ang 1 baso. Para ipakita ang iyong sinseidad, 3 baso man lang. Boss Lin, mataas ang alcohol content nito, ikaw ay. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ang galing. Pwede na ba ito? Pwede na ba tayong mag-sign ng kontrata? Boss Lin, tanging ang aming Hongtong Capital ang may ganitong kalaking pondo para mag-invest. Kailangan mong magbigay ng kapalit. Anong kapalit? Siyempre, sumama ka sa akin sa hotel. Putang ina mo. Walang utang na loob. Ako. Ano, gusto mong makipag-away sa akin? Hindi na kailangan. Nandito sina Song Chen at Lin Ruobing sa lugar na ito. Mamaya, takpan ninyo ng sako at dalhin sila. Buhay na ilibing si Song Chen. Ibigay si Lin Ruobing kay Lee. Opo. Sabi ko na, hindi ako lasing. Huwag mo akong alalayan, hindi talaga ako lasing, huwag mo akong alalayan. Knock them unconscious. Kuya Lu, kailangan na ba tayong kumilos? Hintay muna tayo.
Baka mapatay na ang binata. Hintay pa, sabi ng amo. Kailangang sanayin ang kakayahan ng binata. Huwag kumilos hanggat maaari. Oy, Song Chen. Sino naman ang kinainisan mo? Sino ba ang nakakaalam? Ngayon, siguradong patay ka. Talagang kayo ang may kagagawa nito. Wala kaming kinalaman. Dumaan lang kami para manood ng gulo. Baka naman, isang palakang nangangarap kumain ng gansa. Nagamali ka at na-offend mo ang isang malaking tao sa likod. Ang masamang gawa ay laging may kaparusahan. Ganun ba? Bakit ngayon mas maganda ang buhay ko kaysa sayo? Mga kapatid, sugod. Mahal, tao mo ba yan? Sino sila? Wala akong kinalaman. Sugod. Lu Feng, Ginoo. Siya, baka yung nawawalang anak ng mayamang pamilya? Impossible. Mahirap lang ang magulang niya. anong ginoo? Kaibigan ko to. Yung sinasabi ninyong ginoo, iba yon. Kaibigan ko kasi ito. Na-meet na masasamang tao at naapi. Ah, gets ko na. Lu Feng, ang ibig mong sabihin. Naging tagasunto ka na. Bakit ngayon ko lang nalaman? Marunong ka pa ng martial arts. Ah, nagde-deliver ng pagkain. Hindi ba nabawasan ang sahod mo? Kumikita lang ako ng extra. Gusto mong mamatay? Young delivery boy. Nakalaban mo ang hindi mo dapat kalabanin. Bitawan mo ako. Gusto mong mamatay? Alam mo ba ang backer ko? Bibilang ako ng 3. Bitawan mo ako. Kung hindi, hindi niyo malalaman kung paano kayo mamamatay. Yang kit-kite mo. Matagal ko nang gustong sampalin ka. Ginuto mo ang kaibigan ko. Ngayon naging alaga na ng iba. Ikaw, Punitin nyo ang braso niya. Lu Feng, kailan ka naging ganito kalupit? Hoy, hindi, dumadaan lang kami. Wala akong kinalaman. ex-boyfriend ko pa siya. Paano ko siya gaganyanin? Mas dapat putulin ang braso kapag nagsisinungaling. Mali ako, mali ako. Hayaan mo na, illegal naman yon. Bigyan na lang natin sila ng leksyon. Basta, wag lang putulin ang braso. Pwede na ang lahat. Nga. Ikaw na kaya? CJ, Ang saya. Gusto ko rin. Song Chen. Pahingi naman ng suntok. sige, halika. Sasabihin ko sa inyo, huling pagkakataon na to kapag may next time. Hindi na lang sampal ang aabutin nyo. Di pa kayo umalis? Boss Lin, uwi na tayo. Par, kung wala ng ibang problema, uwi na rin ako. May problema. Tawagan mo ako. Lu Feng, Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, pero huwag na lang tayo mag-away-away. Kung kailangan mo talaga ng pera, hanapin mo ako. Sage. Ara na. Hoy, ang bilis mong natalo. Sabi pa nila sanay na sila sa away, ang lakas nila. Hindi talaga sila ordinaryong tao. Kalokohan. Yung leader, delivery boy lang. Umalis ka dito. Song Chen. Maghihiganti ako. Nagalit ka kay Li Xiao. Hindi ka magtatagal. At si Lin Ruobing, ang ganda-ganda niya. Humara siya sa akin. Huwag kang mag-alala, Lin Ruobing. Magiging laruan ka lang ni Li Xiao. Hindi titigil si Li Xiao. Sa susunod, papakiusapan ni Li Xiao ang Green Dragon Gang na magpadala ng mga henchman. Hindi siya makakatakas. Ayos. Ang AI romance app ay sobrang successful. Ngayon ang downloads ay lumampas na sa 5 milyon, naging pinakasikat na app sa buong bansa. Ang stock ng Lin Group ay tumaas ng 10%. Lolo. Magaling talaga si At Ruobing sa negosyo. Pero babae pa rin siya. At magkakasal na siya sa pamilya Li. Palagi siyang wala sa bahay. Hindi maganda yon. Tama ka. Pagkatapos ng kasal, ipapasa ko ang negosyo sa inyong mag-ama. Pero, baka mataas ang pride ni At Ruobing. Paano kung tumanggi siyang pakasalan ang pamilya Li? Kung magalit ang pamilya Li, wala tayo.
Ang pamilya Lin, kahit malaki ang negosyo. Pero kung ikukumpa, Sa pamilya Lee, hindi tayo katapa. Kung tatanggi siya, babaliin ko ang binti niya. Hindi ako magpapakasal. Kasal na ako. Ano? Asal ka na? Kanino ka nagpakasal? Siya. kumusta po, Lolo? Ruobing. Ano to? Malaking bagay ang kasal. Bakit hindi mo sinabi? Ako ang bahala sa pag-aasawa ko. Matanda na ako. Kalokohan. Hiwalayan mo agad. Kahit kasal na, maghiwalay kayo. Hindi iwan. Mabait naman siyang tao. Bantay sarado raw yan, di ba? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang kanako ng mga Lin. Paano ka mag-asawa ng basta-basta sa kung sino-sino lang? Siya ang minamahal ko, hindi siya basta-bastang tao. At Ruobing, napakapusok mo. Kung malaman ito ni Li Xiao, papatayin tayong dalawa. AME, alam kong ginagamit mo. Si Song Chen bilang panangga. Pero kung malaman ito ni Li Xiao, hindi kaya palalampasin. Sa bandang huli, ang pamilya Lin ay lubusan ng mapapasakamay ko. Hindi ko pakialam kung tunay kang nagpakasal sa taong ito. Ruobing, ayon sa mga patakaran at yaman ng mga Lin, ang mga lalaki lamang ang maaring magmana. Mula ngayon, taon-taon ay bibigyan kita ng 10% dibidendo. Ang kumpanyang ito ay ipagkakatiwala ko sa iyong tiyuhin at kapatid. Ganito lang ba ang paraan mo para ako ay paalisin, Love Destiny Guy? Ito ay independenteng binuo ko sa ilalim ng kumpanya ng aking ina. Kung gusto ninyo humiwalay ako sa mga Lin, ang kumpanyang iniwan sa akin ng aking ina. At ang Love Destiny Guy ay aking hiwalay sa Lin Group. Lin Ruobing, hindi ko hahayang hiwalayin mo ang Love Destiny AI sa pamilya Lin. Kung gayon, hindi ko rin ibibigay ng walang bayad ang Love Destiny Guy sa inyo. Alam, hindi ako mapapakasal sa pamilya Lin. Ikaw, maghintay ka lang at danasin ang galit ng pamilya Li. Mahal, umalis na tayo. Mahal, Ayan. Lolo, et Ruobing. Hindi kaya talagang magpapakasal siya sa bantay sadong ito? Kung malaman iyan ni Li Xiao, hindi kaya silang dalawa ang papatayin? Talagang naging matigas ang ulo. Ang mga magulang niya ay nag-iwan lamang sa kanya ng isang subsidiary company. Dapat noon pa ay direktang kinontrol ko ang kumpanyang ito. Lolo, huwag kayong magalit, masisira lang ang inyong katawan, hindi sulit. Mabuti pa ang apo ko. Lin Ruobing, ang Lin Group, ay dapat na akin lamang. Sinasabi mo ba na si Lin Ruobing ay tumanggi sa akin dahil sa pakikipag-asawa sa kanyang match? Gayunpaman, sa palagay ko ay sinadya niya ito bilang paan para tumanggi sa pagpapakasal sa iyo. Sa kapangyarihan man o katayuan, alin sa mga Li ang hindi kayang pantayan ang mga Lin? Wala pang babae ang nangahas tumanggi sa akin. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat upang siya ay makuha. Siya ay aking lulupigin at tagatapos ay itatapon. Li Xiao, sa palagay ko ay masyado pa kayong mabait sa kanya, kaya akala niya wala kang magagawa, hahaha. Mali siya ng todo ngayon. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ko para pati siya, yung guard niya. Mahal, ang bait mo. Palagi namang. Si Wang Xiao ang nag-aayos para sa akin. Asawa kita, syempre dapat mabait ako sa'yo. Wow, nagiging sweet na rin tong straight guy. Hindi ako nagsasalita dati, takot akong magalit ka. Pero ngayon, pwedeng tawagin kita sa pribado na asawa ko. Siyempre, karapatan mo yan. Wow, pagod ako. Mahal, halika, masahe mo ako. CJ, Ayun, kumusta? Masahe mo hita ko. CJ. Mahal, bakit hindi na bumalik si Jiayao? Ah, baka gusto niya tayong bigyan ng privacy. takot ka ba sa akin? Hindi naman.
Diyos ko. Nasaan siya? Hindi kaya panaginip lang kagabi? Gising na, nagluto ako ng almusal. Halika, kain tayo. CJ, Kain na para sa nutrients. Ano ang ginagawa mo? wala lang. Baka trip ni Lynn Robing ang magkaiba ang personality. Sobrang cold sa iba, pero sa bahay, ang sweet. Songchen. Ngayon, dalhin mo ako sa magulang mo, sige. Mahal, gising na. Lumabas na sila. Saich, susunod ako agad. Sino to? Boss Song. Mukhang kinasal na si Young Master at si Lin Ruobing. At nagpunta pa sila sa hotel ng palihim. Ano? Nandito na tayo. Wow. Dito ka pala galing? Konti na lang tao dito. Yung mga bata. Nagtatrabaho na sa labas o lumipat na sa lungsod. Bakit bigla na lang bumalik si iyong master? Kailangan kong tawagan agad si Boss Song. Baka nagpamanok ang anak ko para sa pera ng pamilya Lin? Ang baba naman ang tingin, anak ng pinakamayaman si Kuya. Dahil sa'yo, tingnan mo kung gaano kaaba ang buhay ng anak natin ngayon. Nga, kasalanan mo talaga. Ma'am, huwag muna kayong mag-alala, si Young Master. Parang hindi naman siya pumasok bilang manugang, diba? Kinuha lang nila ni Lin Ruobing ang marriage certificate ng palihim. Ayos. Napakagandang asawa ang napili ng anak ko. Hahaha. Sabi ko na nga ba, maaari bang magkamali ang napili kong manugang? Ah, Lu Feng. Bantayan mo ang kumpanya na manugang ko. Kung may anumang problema, agad-agad mo siyang tulungan. Opo, Boss Song. Ano? May daladalang napakagandang babae. Pauwi sa probinsya ang anak ko. Siyempre, manugang kong si Lin Ruobing yun. Bilis. Saan ito? Pamilya ang lugar na ito. Naalala ko na, mukhang ito ang probinsya ni Songchen. Nakita ko na ang litrato nito sa cellphone niya dati. Magaling. Malaki ang may tutulong nito. Sabi nila, sa probinsyang ito, walang mga CCTV. Pwede nating ipakuha kay Li Xiao. Nadakpin sina Lin Ruobing at Song Chen. Magandang idea yan. Sabi nila, para sa kaligtasan. Hindi pumupunta sa malalayong lugar si Lin Ruobing. Ngayon, talagang nahuli na siya. Bakit naman magpapakasal si Lin Ruobing kay Songchen? At pumunta sa probinsya. Baka talagang gusto niya si Songchen. Nag-isip ka lang ng sobra para magustuhan ni Lin Ruobing. Ang isang lalaki, pa ang pagkatunaw ng yelo sa bundok. Li Xiao, nasa probinsya si Lin Ruobing. Iminumungkahi ko. Dakpin mo na siya doon mismo at pilitin siyang isuko. Ang core AI technology. Pwede mo na rin siyang... Sige, ilalabas ko na ang lahat ng eksperto. Sa pagkakataong ito, talagang pipilitin kong gapusin siya at gawin ang dapat gawin. Sige. Tay, Nay, tingnan niyo kung sino ang dala ko. Lao Song. Nay, Umuwi na ang anak natin. Sino yan? Nay. Siya ang manugang ninyo. Lin Ruobing ang pangalan niya. Ano? Kuya, kailan ka pala nag-asawa ng patago? Hindi mo sinabi sa magulang natin ang tungkol sa kasal natin. Hindi pa kasi ako sure noon kaya hindi ko sinabi. Baka kasi masayahan lang sila ng walang dahilan. Manugang, napakaswerte ng anak ko na maging asawa ka. Talagang swerte siya. Sa totoo lang, mabuti naman si Songchen. Masaya ako nakasama ko siya. Yan, hintay ka lang, may lunas na ang sakit mo. Makakagamot ka na. Kuya, ang bait mo talaga. Huwag kang umiyak, bakit ka umiyak? Umiyak ako kasi mag-aasawa ka na. Tatay, may 1,000,000 dito sa card. Pwede gamitin para sa paggamot niya yan. 1,000,000? Saan galing yan? Gumawa ka ba ng masama? Bonus yan ni Songchen mula sa trabaho. Gantimpala para sa pagligtas sa isang mahalagang tao. Di ba, Songchen? Ayos, napakaganda naman. Manugang, ako ang tatay ni Songchen. Maupo ka muna, luluto ako. Salamat po, tatay. Walang anuman. Boss Song, may problema. May gustong magpahamak kay. Manugang na si Lin Ruobing. Ano?
Li Xiao, dinala ko na ang tao. Pag nahuli na si Lin Rubing, dalhin mo sa akin. Hindi ako pwedeng magpakita. Sige. Laosong, anong nangyari? Ang ingay mo. Wala. Magbantay kayo. Sinumang gagambala sa manugang ko, babagsak. Nga pala, nanay. Ito ay jade bracelet. Ipinasadyo ko ito para sa'yo. Regalo ko para sa'yo. Grabe, napakamahal nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na, ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng manugang mo. CJ, tatanggapin ko na. E-type jet pa ito. Napakaganda. Wala pang 1,000,000 to. Ang bait naman ng manugang. Ito naman ang regalo para sa tatay. Limited edition na Rolex. Naku, anong swerte ng anak ko. Napakaswerte niya at naging asawa ka. Tatay, may regalo sa'yo ang manugang. Tingnan mo. Manugang na babae. Mabuti na lang at nakabalik ka na. Bakit ka pa nagdala ng regalo? Hindi ko ito matatanggap. Tatay, ito ay munting handog ng iyong manugang. Kung hindi mo ito tatanggapin, Magpapahiya ako. Kung gayon, tatanggapin ko na ito. hoy ate, ito ay para sa iyo. Salamat, manugang. Manugang, mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Ito nga lang ay, medyo payak. Ano bang sinasabi mo? Gusto ko talaga ang ganitong klaseng lumang bahay. Para sa akin, ito ay puno ng buhay. Ang galing mong magsalita, manugang. Ruobing, ito ay munting regalo mula sa akin. Tanggapin mo ito. Buksan mo at tingnan mo. Salamat, tatay. Ito ay gintong inukit na pendant na gawa sa agarwood mula sa dalahan. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Hindi naman. Nagkakamali ka. Ito ay sariling ukit ko lang. Agarwood. Tama ka. Hindi ako maaaring magkamali. Ang pendant na agarwood na ito. Nakita ko ito sa isang auction sa Hong Kong. Ang starting bid ay hindi bababa sa 10 milyon. Baka magkamukha lang. Marami nito ang tatay ko. Ang dami. Kukunin ko para ipakita sa'yo. Tingnan mo. Ang mga ito ay lahat sariling ukit ng tatay ko. Sige na nga. Wow, ang saganang handaan naman ito. Lahat ito ay masasarap na pagkain mula sa bundok. Tikman mo. Nanay, bakit ang daming handa sa bahay ngayon? Malayo kasi tayo sa lungsod, kaya naisipan kong maghanda ng maramihan. Ledseth, ang sarap. Hindi pa ako nakakain. Ng karneng kunehong ganito kasarap. Ito ay mga ligaw na kuniho na pinapakain ko sa bundok. Siyempre, masarap ito. Ain muna kayo, may sasagutin lang akong tawag. Bosong, dinala nila ang dose-dose ng tao. Nandito na sila sa may kasukan ng barangay. Sasama nila ang ating manugang mamayang gabi. Anong nangyari? May mga taong gustong saktan ang ating manugang. Ano? Sinong may lakas ng loob na saktan ang ating manugang? Papahirapan ko sila. Ilan sila? Mga dose-dose ng tao siguro. Tawagin mo agad ang lahat ng bodyguard mula sa kabilang barangay. Nga pala, pagsuotin mo sila ng damit ng mga magsasaka. Opo, Al. Parang marami naman yung mga tinawag mo. Mga top-tier bodyguard pa naman lahat yan. Di naman. Para sa napakagandang manugang. Ayokong may masaktan sa kanya. Wow! Ang tagal-tagal kong hindi nakalanghap ng ganitong nakaka-relax na hangin. Ang sarap. Kung gusto mo, madalas kitang madadala rito. Honey, mga ordinaryong magsasaka lang ba talaga ang mga magulang mo? Pero parang pakiramdam ko. Parang hindi ordinaryo ang dating nila. Nag-iisip ka lang. Magsasaka lang talaga sila. Simula bata ko, sila na ang nakita kong lumaki. Sadyang, medyo magaganda at gwapo lang ang itsura nila. Silang nakakita sa'yo na lumaki. Song Chen. Song Chen, mas mabuting huwag kang kikilos. Baka mawalan ka ng braso o binti. Di ko masisiguro. Zhou Zicheng, ano ba talaga ang gusto mo? Ano pa? Siyempre, para hulihin kayo. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa kanya. TSK. Tigilan mo na, Song Chen. Isang maliit na insekto ka lang. Kaya kitang durugin sa isang iglap. Wang Qingming, hiwalay na tayo. Bakit mo pa kami gustong saktan? Ano ka ba? Karapat dapat ka bang pag-aksayahan ng ganitong dami ng tao? Si Lin Ruobing ang gusto namin. Tama. Payo ko sa'yo. Aray. Zhao San, hulihin silang dalawa at tahirapang mabuti. Song Chen, mag-ingat ka. CJ,
Ang galing niyang lumaban. Ano naman kung magaling? Bawat isa sa amin ay bihasa. Una, yung babae. Hulihin muna siya, saka siya ayusin. Songchen, bitawan mo ako. Tumigil kayo o lalagutin ko ang league niya. Lumuhod. O, babarilin ko siya. Narinig mo? Lumuhod. Huwag mo akong intindihin, Songchen. Ako ang target nila. Huwag mo akong intindihin. Songchen, Matagal na kitang kinainisan. Six, bagbugin niyo siya. Bagbuging mabuti. huwag. Hindi ko akalain. Na ganito ka pala katapat kay Lin Ruobing. Huwag mong isipin. Magkakagusto sa'yo si Lin Ruobing dahil dito. Impossible. Laosong, pautangin mo na ang mga tao. Napatay na ang anak natin. Ay, hintay muna tayo. Tingnan natin kung ano ang gusto nilang gawin. Kung may mangyari sa anak natin, lalabanan kita. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa anak natin. Tigil! Tigilan niyo yan. Ano ba ang gusto ninyo? Parang si Lin Ruobing ay nagmamalasakit sa kanya. Baka naman, gusto niya talaga si Songchen. Kung ayaw mong mamatay siya, ibigay mo agad ang Love AI Core Model. Ito ang pinagkakaroon mo sa loob ng mahigit 10 taon. Ako ay isang guard lang. Hindi ako karapat-dapat para rito. Songchen, Ibigay mo o hindi? Kapag hindi, papatayin ko siya. Bakit si Lin Ruobing ay ibibigay ito para sa kanya? Songchen, Ano ba ang ginagawa ninyo? Six, ayaw mong ibigay? Suntukin ninyo siya hanggang mamatay. huwag. Ibibigay ko. Ruobing para sa anak natin. Handang isuko ang AI. Nakakataba ng puso. Itong manugang na babae, ipagtatanggol ko. Oras na pa kumilos. Tara, Ano ang nangyayari, Lin Ruobing? Isa lang siyang guard. Hindi ka naman siguro. Magbibigay ng smart AI, di ba? Nagbibiro ka lang. sinusubukan ko lang. Hindi ko inaasahan na talagang nagmamalasakit si Lin Ruobing. Kay Songchen, nasaan ang Love AI? Core Technology. Paikuha mo agad. Mabuti. Magkakaroon ako ng parangal. Sino yan? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para umalis. Kung hindi, kayo ang bahala sa mga kahihinatnan. Ang manugang ko, kayo ang mang-api. Mukhang ayaw ninyong mabuhay. Akala ko sino? Mga lolo't lola pala. Mga matatanda lang. Makakalaban pa ba ang aming mga top bodyguard? Huwag ninyong isipin na dahil marami kayo, mananalo kayo sa away. Magandang gabi po, Ginoo. Magandang gabi po, Ginang. Gino, Ginang. Tatay, ano ang nangyayari? Mali ang tawag nila. Noon, nagbibiro lang kami ni Laosong. Kasama ko siya sa sugal. ang tatay mo, matandang pilyo lang, mahilig manggulo. Alam mo ba kung sino ang nasa harap ninyo? Siya ang boss sa lahat ng grupo namin. Hindi ninyo kaya. Boss, matandang bastos yata. Huwag niyong akalain na makakalusot kayo sa mga palabas nyo. Mga lolo't lola, kayang-kaya ko kayo. Umalis na kayo, huwag maghanap ng gulo. Songchen, sumuko ka na. Lumuhod at magpakumbaba. May oras ka pa, kung hindi, magdudusa ka. Wang Qingning, akala mo ba sa probinsya wala ng batas? Sabihin ko sa inyo, umalis na kayo kung hindi. Darating na ang pulis. Sino ang tinatakot mo? Tara, gapusin silang dalawa. Sinong lalaban, bagbugin hanggang mamatay. Kung may pulis, sabihin nating hinoldap kami ng mga taga rito. Kami, nagtatanggol lang. Songchen, mag-ingat ka. Sugurin sila. Paano? Di possible to. Mga walang kwenta. Tumayo kayo. Kayo ang mga top bodyguard. Sino ba talaga kayo? Wala akong kinalaman. Kasama ko lang siya. Di ko alam ang nangyari. Pakiusap, patawarin niyo ako. Patawarin niyo na ako. Ang sakit.
Tama na. Tama na ang paghampas. Bata ka pa't di marunong, sasaktan kita sa paggawa na masama. Aray, akala mo ba pag nakunwaring patay, okay na? Huwag mong saktan ang aming binata. Hoy, tama na. Hayaan mo na sila. Tay, wag. Kung palalayasin, nasaktan na lang ako ng walang dahilan. Sabihin mo, sino ang utos? Di mo sasabihin. Ako. Ako na lang para di ka masabing nananakit ng babae. Wala akong kinalaman, di ko talaga alam. Kung di mo pa sasabihin ang mga braso at dindin nyo, ay mawawala na. Sasabihin ko, si Li Xiao ang nag-utos sa amin. Di pa kayo alis? Gusto niyong masaktan ulit? Alis na. Tay, bakit pinakawalan sila? Pwede nating ipahuli sila sa pulis. Di pwede. Ngayon, tayo ang nanalo. Paano kung sila ang magreklamo sa pulis? Mahihirapan tayong magpaliwanag. Tama ang tatay mo. Yan ang patibong. Di sila makakatakas. Kapag nalaman ko kung sinong nanakit sa manugang ko, patay siya. Nanay, paano mo nalaman ang lahat yan? Marami akong napanood na drama tungkol sa stratehiya. Ninong. Mali ang narinig ninyo, ang sabi ko, ano na, no? Ganun ba talaga siya nagsabi? Parang ganun nga. Naman, ayan ang mabait kong manugang. Hirap na hiyap ka sa amin, kasalanan namin ito. Okay lang ako, Nay. Si Songshen, yun ang. Lalaki yan, kaya naman ang isang suntok lang. Ano ba talaga, anak ba ninyo ako o hindi? Tay, ang mga taga rito, ang tindi ng mga ito. Kaya pa nga nila ang mga top tier na bodyguard. Ano yung top tier? Ang mga lolo't lola dito. Habang buhay nang nagbubungkal ng lupa, malakas ang katawan. Nga. Sigish, uwi na muna kayo. Maraming salamat ulit. Walang anuman. Song. Laosong, tawag ka lang ulit kung may kailangan, ha? Kita-kita na lang. Aalis na kami. Ang tagal na nating magkasama, kinakabahan ka pa rin. Huwag kang magpanggap na tulog. Mahal, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Sa susunod, kapag may panganib, huwag mong isasantabi ang sarili mo para lang iligtas ako. Naintindihan mo ba? Ikaw rin naman, para sa akin, handa mong isakripisyo ang lie connection mo. Hindi ako. Kahit sinong empleyado. Gagawin ko rin yun. Mahal, may tanong ako, matagal ko nang iniisip. Bakit kaya tayo naging match? May ginawa ka ba? Ako. Sa pag-fill out ng preferred partner options, base sa itsura mo. At sa trabaho mo ang isinulat ko. Pero kahit ganun, hindi dapat aabot sa... Ano ang ang natin? Yun din ang hindi ko maipaliwanag. Ah, kaya pala may plano ka na. Wala akong ginawa. Matigas pa rin ang mukha. Halikan na kita, tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo. Mukhang totoo ngang magkasama na. Ang anak natin at si Ruobing. Sabi ko na sa'yo, ayaw mo pang maniwala, nakikinig ka pa rin ng palihim. May pinadala na akong tao para bantayan. Ay, sino pa ang may gawa nito? Ibubunot ko ng pati ugat ang gumawa sa manugang ko. Li Xiao, esensya na ako. Nabigo ako. Walang kwenta talaga. Ang dami kong pinadala sa iyong mga manlalaban. Ni hindi mo kayang hapin ang mga matatanda, ang mga matatandang iyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari,
Napakakakaiba. Hindi pa kami nakakalapit sa kanila, natalo na kami. Niloloko mo ba ako? Ang mga matatanda sa probinsya ay ganoon kalakas? Totoo ito. Kung hindi nila kami pinalaya, malamang. Nasa ospital na kami ngayon. Wow! Linruobing. Kahit sino pa ang tumutulong sa iyo, hindi ka makakatakas. Sa aking mga palad, Tatay, nanay, ate, kung may oras kayo sa lungsod, dadalhin ko kayong maglibot. Sige, sige. Ito ay jade bracelet, mana sa asawa, ibibigay ko na ito sa iyo. At ito ang regalo ko para sa iyo. Napakamahal nito. Ang materyales ay pinakamahusay, glass type. Hindi, pek ito, ang totoo. Hindi namin kaang magbigay ng tunay. Sana huwag mong ikahiya. Ang kalagayan ng aming pamilya ay napakasama. Hindi ito maaring kuto, impossible. Parang hindi ito peke sa pakiramdam ko. Salamat nanay, paano ko ikahiya ito? Tandaan, bumisita ka palagi sa bahay. Opo nanay. Aalis na muna kami. CJ, pasok. Li Xiao, sa susunod, nais kong maglingkod ng buong puso sa iyo. Li Xiao, mabuti. Kung may anumang gawain ka, mangyaring mag-utos. Mukhang marumi ang sapatos. Sage. Pupunasan ko ito para malinis. Isang walang kwentang anak. Ano ang dakila dito? Balang araw. Tatapakan kita at papatayin kita. Dapat ba makipagkumpetensya sa akin? Huwag mong isipin na hindi ko alam na ipinagbili mo ako. Mamatay ka na. Mga tao. Ikulong siya sa ilalim ng lupa. Ipapaalam ko sa lahat. Ang kapalaran ng mga taksil sa akin. Kahabagan Li Xiao. Li Xiao. Nangangati ang binti ko, maaari mo ba akong kamutin? Babaeng salbe. Huwag mamatay ng maayos. Umalis ka. Mga mababang klase, huwag nang mang-akit sa akin. Li Xiao. Huwag kang magalit. Si Zhao Hicheng ang nagtaksil sa iyo. Pahupain ko ang galit mo. Umalis ka na, naiintindihan mo? kamusta? Mas mabuti na ngayon, di ba? Salamat sa iyo, mahal. Eh di ba dapat may gantimpala? Hindi ba ako nakakaabala sa inyo? Hindi, sabihin mo. Muslim, ang aming ilan na may koneksyon sa damdamin ay lumampas na sa 10 milyong gumagamit, naging isang. Hindi na ba yung may pinakamataas na komersyal na halaga? Magandang plano. Bukas magdaraos tayo ng selebrasyon. Nakuha. Sige, hindi na kita abalahin. Mahal. Sa susunod, huwag kang uminom ng ganoon karami. Kaunti lang naman ang kinain ko. Masaya ako ang proyektong pinaghirapan ko. Ay matagumpay na ngayon. Napakasaya ko. Ito pa ba ang malamig at mataas na uri ng food? Then Robin Boston. Bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Sige. Sakay na. Dahan-dahan. Gao Xiao, gabi na ngayon, mag-isa ako sa labas. Mapanganib. Ihatid mo ako sa bahay. Hindi pwede. Gao Xiao, kanina mo pa sinasabi na gusto mo ako. Hindi ba nagsisinungaling ka lang? Paano mo nalaman? Ikaw na ganitong uri ng babaeng pera lang ang habol. Hindi mo ba naiisip na totoo kung gusto ka? Kanina lang. Nagbibiro lang ako. Naglalaro lang tayo. Bakit kailangan seryosohin? Gao Xiao, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Paano mo magagawa ito sa akin? Umalis ka.
Kahit hindi niya ako gusto, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataon na magkabalikan tayo. Ikaw na ganito, kahit ibigay mo pa sa akin, ayoko. Ikaw. Nagpapanggap sa akin. Kahit magabati tayo, ikaw pa rin ang luluhod at magiging aso. Hoy, Zhong Xiao. Gusto mo bang pumunta sa tuktok ng bundok, bukas kasama ko, para panoorin ang pagsikat ng araw ng alas 5 ng umaga? Hindi ako pupunta. Anong espesyal doon? King Ning, ilang mayayamang binata na ba ang niligawan mo? Parang wala naman nakakagusto sa'yo. Bakit hindi? Sumama ka sa akin sa bar para magtrabaho doon. Sasabihin ko sa'yo, malaki talaga ang kikitain doon. Hindi ba yung trabaho ng mga babaeng nagsasama inom sa bar? Hindi talaga ako pupunta doon. Ngunit gaano nakatagal kang walang trabaho? Kailangan mo ring mabuhay at saka yung buwan ng upa mo sa ating pinagsasaluhan na apartment. Ran, huwag kang mag-alala. Siguradong gabayaan ko ang upa ko sa'yo. Kanina narinig kong sinabi mo. Yung si Song Chen, sa tingin ko ay magaling siya. Hindi ko talaga maintindihan bakit mo siya iniwan. Delivery rider lang siya, pero binibigyan kanya ng 10,000 bawat buwan. Ang ganda nga nun, tama ba? Pwede kong hanapin si Song Chen. Pagdating ng panahon, siguradong iwan siya ni Lin Ruobing. At hindi ba siya babalik sa akin? Song Chen. Para sabay tayong kumain. Magkakilala ba tayo ng husto? Song Chen. Hindi ka pa ba galit sa akin, di ba? Balan na tayo ulit. Impossible. Song Chen, alam ko naggatampo ka pa. Maging katulad lang tayo ulit ng dati. Pwede ba? Ano ang inakala mo sa akin? Tapos na talaga tayo, wala nang balikan. Song Chen. Huwag ka nang magpanggap, binibigyan na kita ng pagkakataon. May asawa na ako. Song Chen, huwag kang managinip. Hindi magkakagusto sa iyo. Pagkatapos ng trial period, siguradong iwan ka niya. Sino nagsabing iiwan ko siya? Boss Lin, alam kong ginagamit mo lang siya. Hindi ka talaga magpapakasal sa kanya. Ibalik mo na siya sa akin. Mali ka ng sinasabi. Magpapakasal ako sa kanya. EMEA, Boss Lin. Paano ka magpapakasal sa kanya? Kahit tumayag ka, hindi papayag ang angkan ng Lin. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Song Chen, huling pagkakataon na to para sa'yo. Alam kong nagpapanggap ka lang kasama si Boss Lin. Kung hindi ka pa rin pupunta sa akin pagkatapos ng 3 araw, kahit sa pulubi na lang ako magpakasal. Ayoko nang makipagbalikan sa'yo. Honey, anong karapatan niyang makipag-agawan sa akin? Ang yabang-yabang niya. Siguradong sinobrahan mo siyang spoilin. Tapos na talaga kami. Ganyan talaga siyang tao. Talaga? Ang lakas ng loob mong dalhin siya dito. Kanina, may pumunta mula sa pamilya Lee. Nagsabi na bibigyan ka ng 3 araw. Kung hindi ka pa rin magpakasal. Gagawin niya ang lahat para mapabagsak ang Lovelink AI mo. Lin Ruobing. Ngayon, kahit ang pamilya Lee, hindi na kayang iligtas ka. AME. Malakas ang impluensya ng pamilya Lee sa probinsya. Hindi natin kayang kontrahin sila. Kung hindi ka magpapakasal sa pamilya Lee, maghanda ka sa kapahamakan. Nandito ako ngayon para sabihin sa inyo, sa buong buhay ko. Si Song Chen lang ang magiging asawa ko. Anong sinasabi mo? Noon, pinilit ng mga magulang mo na magkatuluyan sila. Anong nangyari? Nagdulot ito ng trahedya. 2 tao ang namatay sa aksidente. Dahil ito ay masamang tadhana. May mukha ka pang banggitin ang mga magulang ko. Kung hindi dahil sa inyo na pinaghiwalay sila noon, hindi sana sila nagdanas ng ganitong kasawian. Kasalanan nila yon. Kasalanan nila yon. Ang Lovelink lie ay ang kanilang likha, ang kanilang pangarap. Ito ay para sa hinaharap kung saan ang pag-ibig ay hindi masisira dahil sa antas sa buhay. Kaya nila binuo ang proyektong paghahanap ng tamang kapareha. Ngayon, ang halaga ng stock ng Lin Group ay napakataas. Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Lin Ruobing. Kung wala ang aming pamilya Lin na sumusuporta sa'yo, ang Lovelink AI mo ay isang basura lamang. Kung ganon, simula ngayon, ang Lovelink lie ay hiwalay na sa pamilya Lin. Magpapatakbo na ito ng mag-isa. Sigurado ka? Noon, pumirma ka ng kasunduan. Kapag humiwalay sa pamilya Lin, ang subsidiary ay kailangang magbayad ng 100 milyong multa. Akasimula pa lang ng Lovelink AI. May pera ka bang pambayad? Huwag na kayong mag-alala tungkol dyan. AME, ang yabang mo. Sedge, subukan mo. Sigurado ka, Lin Ruobing? Gusto kong maghiwalay sa pamilya Lin, sigurado ako.
Ang 1 bilyon na ito, ako na sa pamilya Song ang sasagot. Maghanap ka lang ng magandang dahilan. Lagyan mo ng 5 bilyon ang kumpanya na manugang ko. Mahal, pasensya na. Wala akong magawa para sa'yo, ako pa ang pabigat sa'yo. Tangang-tanga ka, hindi dahil yan sa'yo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Boss Lin, ang galing. May gustong mag-invest sa atin. Sino? Parang isang kumpanya galing sa probinsya. Misteryoso ang tunay na may-ari. Pero sabi nila, 5 bilyon ang ilalagay nila. Kailangan lang, ibigay natin ang 20% na shares. Ang swerte naman, di ba? May daya kaya to? Inimbestigahan ko na. Professional na investment firm to. Maganda ang record. Pwede na raw agad magpirma at magpadala ng kera. Ang galing. Mag-set na tayo ng meeting para sa kontrata. Hindi ko inaasahang ganito kadali. Parang may tumutulong sa atin sa di inaasahang paraan. Ikaw kaya, Song Chen, may tinatago ka bang pagkatao? Mayamang anak ka ba na naglalaro lang? Jiayaw, huwag mo naman akong asarin. Ang lakas ng imagination mo, bakit hindi ka na lang maging scriptwriter? Ganito naman talaga sa mga teleserye, di ba? Tara na. Mahal, parang totoo yung sinasabi ko kanina. Mayaman ka nga ba talaga? Ay naku, mahal. Sobra ka naman mag-isip. Hindi mo alam kung gaano ako kahirap noon. Sisiguraduhin kong masaya ka sa piling ko. Nagdesisyon na ako. 3 araw na lang tapos na ang trial period. I-a-announce ko na. Ang relasyon natin. Pwede ka nang maghanda para sa kasal. Ha? Ang bilis naman. Ma, gusto na raw pakasalan ako ng manugang mo, pinaghahandaan ko na ang kasal. Handa na pala ang kasal, pero ang tigas pa ng mukha. Siguro gusto niya akong bigyan ng sorpresa. Mabait na manugang, hindi kanya hinamak. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Siguradong magiging maganda ang lahat. Kaya niyo ba yan? Tiwalang lang. Tatay, kailangang ibigay natin sa manugang ang pinakamagarbong kasal. Sa araw na yun, ibigay natin ang tunay nating pagkakilala. Siyempre. Hahaha. Mahal, ikakasal na ako. Sino? Si Song Chen. Narinig ko sa telepono, sabi niya, magpapakasal sa akin, siguradong pakakasalan niya ako. Congratulations sa'yo. Ganun ba kababa si Song Chen? Gusto pa rin pakasalan si Wang Qingning. Sana hinabol ko na lang siya. Ang daling pakiusapan. Ipapadala ko na sa kanya ang address ko. Baka hindi niya ako mahanap. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa Lin family. Kahit hindi ko alam kung saan galing ang pera mo, hindi madaling guluhin ang aming Lin family. Sa pag-alis mo, mas mabilis ka lang mamamatay. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Lin Ruobing, mabait na paalala lang ito ni Lolo. Huwag kang magpakamalilimutin. AMEA. Bakit mo pinapadala sa akin ang address? Kakaiba. Napakatagal na. Bakit hindi pa rin ako hinahanap ni Song Chen? Hindi pa nga naayos ang wedding gown. Kailan ba talaga ang kasal? Tingning, kung talagang gusto ka pakasalan ni Song Chen, bakit hindi niya sinabi sa iyo? Baka mali ang narinig mo. Sigurado akong tama ang narinig ko. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Nag-imbita ako ng press conference, mamaya ay. Ipapahayag ko ang relasyon natin. Sige. Bakit ka kinakabahan? Kinakabahan ba ako? Iniisip ko lang, isang malamig na babaeng si Kung malalaman nila na ikinasal sa akin, hindi ba sila magagalit sa akin? Natatakot ka? Hindi ako takot. Tara, Ano ang ginagawa ninyo? Magpapakasal na kami. Hahawakan mo pa rin ang kamay niya. sino ang gustong pakasalan ka? Nagkapanggap ka pa rin. Ako ang may kasalanan dati. Sinadya mo lang akong pagalitin. Enid Wang, diba? Huwag mo kaming istorbohin. Kasal na kami. Ano ang sinabi mo? Pakakasalan mo siya. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka sa amin para makita. Gusto kong makita kung anong trick ang gagawin mo. Unang bises ko ito. Nakita si Boslin na humahawak ng kamay ng lalaki. Boslin, tutubang. Humiwalay ka na sa Lin family. Mula ngayon, ako na ang mamamahala sa inyong online ng mag-isa. At magtatatag ng bagong corporate group. Boslin, nakikita namin hinahawakan mo ang kamay ni Jisong. Tapos na ang 7 araw na trial period. Kayo na ba talaga? Kasal na kami ni Gisong at magkakaroon ng kasal sa malapit na panahon. Ito. Paano ito possible? Ha? Nagulat ka no? Kasalanan mo yan? Bulag ka kasi noon. Boslin, tutuba to. May mag-akala. Ginagamit mo lang si Jisong para magpasikat. Kasi nagsimula ka na ng sarili mo. Kailangan mo ng mas maraming user para lumakas. Hindi laro ang pag-ibig, hindi ko gagawin.
Biro ang kaligayahan ko sa pag-aasawa. Ito ang marriage certificate naming dalawa. Impossible. Impossible talaga yan. Boslin, ikaw na isang paano ka? Nagagusto sa isang guwardiya. Sino po kayo? May problema ba? Hindi ako naniniwala. Hindi talaga yan totoo. Hindi sila bagay. Huazi, may nanggugulo, palayasin mo na. Song Chen, Naglalaro siya ng apoy. Akala niya ba, nakatakas na siya sa pamilya Lin? Pwede na siyang gumawa ng gusto niya? Ah, lolo. Natatakot ako, baka tayo ang madamay. Mas mabuti kung i-disown na natin siya. Kung hindi, si Li Xiao, magagalit yan sa atin. Kumuha ng papel at panulat. I-disown. Emergency exit. Ang tapang talaga ng pamilya Lin. Ngayon, siguradong wawasakin ko ang pamilya Lin. Ah, Li Xiao, huwag kang magalit. So ng pamilya Lin nagsarili na siya. Wala na siyang kinalaman sa amin. Lolo Lin, ikaw ang humiling sa pamilya Li. Kaya pumayag kaming mag-arranged marriage. Ngayon, paano mo ito ipapaliwanag, Li Xiao? Lin Ruobing ay wala nang kinalaman sa pamilya Lin. Gawin mo ang gusto mo, wala kaming pakialam. Sage. Yan ang sinabi mo. Itatago ko siya. At magiging tagong babae niya habang buhay. Sige, gawin ang lahat para makuha siya. At mag-ingat ka. Sino ang nag-register ng 500 milyon para sa kanya? Hindi pa rin nalaman. Mag-ingat ka sa mga nasa likod niya. Maliban sa pamilya Song sa lalawigan, sino pa ang may kakayahang tumulong sa kanya? Sa tingin ko, nagsisinungaling lang siya. Wala talagang nag-invest sa kanya. Kahit meron, imposibleng ganoon karami. Ang tunay na namamahala sa Song family, nawala na sa eksena sa loob ng 20 taon. Hindi siya yon, sigurado ka diyan. paano nangyari to? Paano naging mag-asawa sina Lin Ruobing at Song Chen? Pek to sigurado. Ginaganti lang ako ni Song Chen. Tigil na sa pag-inom. Ang baho na ng bahay, amoy alak. Huwag mo ko pakialaman. Inom pa ko. May kumakatok. Siguradong si Song Chen yan. Sabi ko na, sinadya niya to. Hindi ko talaga siya patatawarin. Li Xiao, anong kailangan mo? Ex-girlfriend ka ni Song Chen, di ba? Kung isusumbong mo na kabit si Lin Ruobing, papasok kita sa trabaho ko. Pwede ba? Totoo ba? Siyempre. Kahit anong gawin, susunod ako sa'yo. Sage, gagawin kong malaglag ang muka nitong nagpapaka. Mahinhin at mataray na dalaga. Hoy boss, tingnan mo. Nagpatayo ng bagong kumpanya si Boss Lin. Ruo Chen Group ang pangalan, parang. Pinasama mo, Chen at Boss Lin. Chen, di masasabing sobra kung ikay pinakaswerteng lalaki. Naiinggit ako. Sobra talaga ang pagmamahal niya sa akin. Sa buong buhay ko, ipagtatanggol ko siya. Mahal, Mahal, uwi na tayo. sige, uwi na. Babae, lalaki lang ang nasa isip. Nawala na ang dating president image niya. Honey, sa ilang araw, may housewarming party ang kumpanya. Isama mo ang mga magulang natin. Para mas masaya. Sige, mahal. Boslin, saan mo inilalagay ang kamay mo? Nandito pa ako sa likod eh. Ilalagay ko, kasalanan mo yan kasi matanda ka na. Wala ka pang boyfriend. Matanda, noon pa, pinapamigay ko na sa'yo si Song Chen. Ayaw mo naman. Hanggang ngayon, asawa ko pa rin ang gusto mo. Sige, ibibigay ko na sa'yo. Sig, Tangina mo, gago. Boss Lee. Huwag mong kalimutan maghain ng reklamo mamaya. Tungkol sa ugali ni Lin Ruobing. Kung hindi, wala nang lugar ang pamilya niyo sa Hangzhou. Huwag kang mag-alala, napakagulo ng ugali ni Lin Ruobing. Siguradong magiging target siya ng lahat. Nabili na ba ang host sa party? Apos na lahat. Siguradong mapapahiya si Lin Ruobing ngayon. Ang kalokohan niya sa driver, siguradong mababalitaan ng lahat. Gets ko, sundin na lang natin ang plano mo. Sige, kaya tayo ay maghuhuli ng palaka sa loob ng banga. Ang manugang natin, lalo kong nagugustuhan. gusto ko rin, swerte talaga ang anak natin. Hoy! Hoy Boss Lin,
ang laki ng housewarming party mo. Bakit hindi mo ako sinabihan? Li Xiao, masyadong maliit ang lugar ko para sa'yo. Hindi naman. Tingnan mo, kasya pa naman ako dito. Anak, yan ni Likyang. Biglang yaman sa real estate sa Hangzhou. Ngayong humina na ang real estate. Target na niya ang manugang natin. Kahit sino pa yan, pag inaway ang manugang ko, hindi ko siya palalampasin. Mga bisita, bago magsimula ang party, panoorin muna natin ang ICR tungkol sa pagbabago ng Rochen Group. Hoy Boslin, ang galing mo pala. Akala ko ba, dalisay at mataas ang standard mo. Bakit basta-basta ka na lang natutulog sa lalaki? Akala ko ba, ganoon pala si Lin Ruobing. Nagkapakadalisay lang. Palagimik pala. Ano ba yan? Hindi ko rin alam. Tumigil kayo, huwag kayong magsalita kung hindi ninyo alam ang buong kwento. Hoy, sino ka ba? Nandiyan na ang ebidensya. Walang hiya siya, nakikipagkalokohan pa sa kotse. Ay, Huwag mong insultuhin ang manugang ko. hoy! Ikaw pala ang nanay ni Songchen. Ang ganda-ganda ng suot mo. Ma, pa, ipapaliwanag ko ito sa inyo. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Pa, hindi ganoon si Robing. Nagkakamali lang sila. Siyempre naman alam ko yan. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Hinayaan mo lang na ganyan-ganyanin ang asawa mo? Tatay, huwag kang mag-alala, hindi ko talaga hahayaan. Na may mang-api kay Robing. Linruobing, talaga namang nakakahiya ka. Sa pamilya natin, ipaputol ko na ang relasyon natin. Huwag mong isipin hindi ko alam, ilang lalaki na ba ang nakatulog sa'yo sa likod? Ako. Huwag mong siraan ang asawa ko. Hinampas mo ko, hanapin mo silan. Nandito sa publiko mo siya binabastos. Sino pa ba ang hahampasin ko kundi ikaw? Tarantadong turotot ka, ikaw na nga ang niloloko. Ipinagtatanggol mo pa ang iba. Ang kite-kite mo talaga. Magandang araw sa lahat, ako si Lee Jiajun. Iminumungkahi kong i-blacklist si Lin Ruobing. Dati, nangako siyang magpapakasal sa pamilya namin, ang mga Lee. Pero sa huli, nagpakasal siya sa isang basurang guwardiya. Ang ganyang klaseng tao ay hindi karapat-dapat makipagtulungan. Ganito lang ba ang kaya ng pamilyang Lee? Akala mo ba sa pagsisinungaling? Ay mawawasak na ang kumpanya ko. Ni hindi ko nga kayang siraan ka. Matapang ka bang magsabi na hindi ikaw yung nasa malaking screen? Ako yun, ano naman ngayon? Di ayan na. Hindi ka ba'y kinasal na? Palagi kang nagpapanggap na mataas na presidente. Pero sa huli, nakipagtalik ka rin sa isang driver. Pa sa akin, mas walang hiya ka pa kay Panjinlian. Magpadala ka agad ng mga tao dito sa Hangzhou International Hotel. At saka, ipunin ang ebidensya ng krimen ng pamilyang Lee at ibigay sa Provincial Law Enforcement Team. Sabihin sa kanila na magpadala ng tao para arestuhin. Opo, boss. Panahon na para isara ang lambat. Lin Ruobing, ano pa bang maipapaliwanag mo? Isa ka lang. Maliit na manlulokong sumisira ng relasyon ng iba. Wang Qingming, anong kalokohan na naman to? Song Chen, ginamit ni Lin Ruobing ang kanyang kayamanan at impluensya para akitin ka. Tapos kinain ka ng ambisyon mo at iniwan mo ako para makasama siya. Naku, ang lakas naman nito. Si Lin Ruobing pala ay isang maliit na manloloko. Matagal na tayong naghiwalay at ikaw ang umayaw sa akin. Paano mo pa nagawang baliktarin ang kwento? Song Chen, huwag mo sanang ako pabayaan dahil lang sa pera. Noong nagde-deliver ka pa ng pagkain, kasama kitang nagtiis. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Bitawan mo ko, hiwalay na tayo. Song Chen, ginagamit ka lang ni Lin Ruobing. Nakita mo na ba? Matagal na siyang nakipagtalik sa driver na yun. Niloloko ka na niya. Lin Ruobing, ikaw na naman ang mananalo nito. Parang hindi naman ito ang ating anak. Talaga ba? Mahal, sino ba talaga ang nasa video? Ako yung nasa video. Paano nangyari yon? Lin Ruobing, gawa-gawa mo lang yan. Di mo ba naalala? Dati akong driver. Akin yung damit na yan. Song Chen, kaya pala ikaw at si Lin Ruobing ay matagal nang magkasama. Huwag kang magsinungaling. Hindi matagal pagkatapos kitang iwan. Salamat sa'yo, 3 trabaho ang ginagawa ko. Buong sahod ko sa'yo napupunta. Tinanggihan mo pa ako dahil mahirap lang ako. Gusto mo ipakita ko ang mga resibo at usapan natin? Pera lang pala ang habol. Hindi na nakagulat. Hindi lang pera, paang vampira pa. Ang galing ng anak ko, maagang nakuha ang manugang. Mahal, huwag kang mag-alala, ayos na lahat. Mukhang. Lin Ruobing, mas masahol ka pa. Tiyak nakasabot mo si Songchen. Pa hindi makuha ng lahat. Ang 10 milyon, di ba? Totoo ba to?
Ako pala ang gumawa? Akala ko pa naman totoo. Lin Ruobing, para sa negosyo, gagawin mo ang lahat? Para sa 10 milyon? Hindi naman ako ganoon, Lindro Obing. Naibigay ko na yon sa bahay ampunan. Naibigay mo? May ebidensya ka ba? Sapat na ba ang resibo ng donasyon? Mga kasama, ako si Lijiajon ng Lee Group. Ipinapahayag ko ang lahat ng kumpanyang nakikipag-ugnayan sa amin. Kung sino man ang makipagtulungan kay Lin Ruobing, ay kalaban ng aming pamilya. Hindi epektibo sa akin ang mga mabababang paraan. Nagbabanta na sa ibang kumpanya. Hindi banta, paalala lang. Dahil hindi ka karapat-dapat makipagtulungan. Mga kasama, sino man ang tumigil sa pakikipagtulungan kay Lin Ruobing, bibigyan ko ng triple ang kita. Kumusta, Boss Lee? Ako ang responsible sa teknolohiya ng Hangcheng Lianmi. Ipinapahayag ko, kanselahin ang kontrata kay Lin Ruobing. Kumusta, Boss Lee? Ako ang mula sa Hangzhou Zhongmi Trading. Tagapamahala, ipinahayag ko rin ang pagpapawalang bisa ng kontrata kay Lin Ruobing. Malalim ang ating partnership. Marami na akong inalok na benepisyo. Sigurado ba kayong gusto ninyong maghiwalay tayo? Paumanhin, Boss Lin, kung sino ang may mas mataas na alok. Sila ang pakikipagtulungan namin. Negosyo lang ito. Tama, Boss Lin, ayaw ko sa iyo na makipagtulungan ka na lang. Sa pamilya Lee para umunlad, kung hindi magtatagal ang AI romance mo. Nagsisisi ka na ba, Lin Ruobing? Itinatapon mo ang pagkakataong makipag-alyansa sa pamilya Lee. Makipagsama ka kay Song Chen. Ano ba ang makukuha mo? Lin Ruobing, gusto kong masaksihan kung paano mawawasak ang iyong kayabangan. Kasama si Boss Lee. Isama mo ako. Nakita mo na, dati ayaw ko lang talagang makialam. Akala mo ba sa pag-imbento ng pangit na AI, makakalaban mo na ang pamilya Lee? Kung nagsisisi ka na ngayon at humingi ng tawad sa akin, maagap ka pa. Hindi ako nagsisisi, lalong hindi ako magsusorry. Mabuti, may tibay ng loob, kung ayaw nilang makipagtulungan sa iyo. Tatay, Sino ito, nakikipagkompetensya sa pamilya Lee? Talagang hindi alam ang kanyang lugar, Ruobing ah. Huwag kang mag-alala, kami ang sasalo para sa iyo. Ang bagay sa AI ay magiging maayos, huwag kang mag-alala. Ay, ano ba kayo? Lahat kayo. Mga basura ang suot, nagsasalita pa ng malalaki dito. At ayuan mo ng pundo, si Lin Ruobing, hindi ba tinuruan ka ng tatay mo na huwag humusga sa itsura? tatay, huwag kang makialam, ano ba ang ginagawa mo? Anak, huwag kang mag-alala, hindi ako makakasagabal sa iyo. Matandang walang kwenta, ano ba ang ipinagmamalaki mo dito? Ah, ang anak mo ay isang palamunin lang. Paano niya matutulungan si Boss Lin? AMEA, buti na lang hindi na pangasawa ng anak ko. Kung hindi, mapapahiya ang aming pamilya dahil sa iyo. Kung pakakasalan ako ng anak mo, ayaw ko rin naman. Matanda, ayaw ko sa pamilya ninyo, umalis na kayo ng malayo. Kung hindi, gustuhin ko man lang napatayin ka. Para lang ako. Pumipisil ng langgam. O, gusto kong makita kung paano mo ako pipisilin. Parang may kalmadang hindi dapat taglay ng isang mahina ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil hindi pa lumalabas ang nakatagong dragon, akala ninyo kayo na ang hari? Hindi ba ito ang higante ng Hangzhou, si Liliqiang? Atay, ano to? Lumuhod ka. Bakit, tatay? Dahil siya ang pinuno ng Song Group, Song Yong-an. Boss Song, pasensya na. Hindi namin kayo nakilala. Patawarin niyo po kami. Boss Song, kumusta po, Mrs.? Kumusta po, Ginoo? Lufeng, anong nangyayari? Ginoo, ganito po. Inatasan ako ni Boss Song na protektahan kayo. Hindi po ako delivery rider. Ako ang ahente ng Song Group. Ah, kaya pala. Si Song Chen, siya pala ang tagapagmana ng malaking kumpanyang Song. Opo, binibini. Kaya pala magkatugma kami ni Song Chen. Pero yung 79% na match, hindi ko talaga maintindihan. Ngayon ko lang nalaman dahil pala siya ang tagapagmana ng Song. Paano nangyari ito? Lufeng, nagsisinungaling ka ata. Paano siya maging tagapagmana ng Song? Wang Qingming, sayang. Ang bait-bait sa'yo ni Ginoo. Hindi mo pinahalagahan. Paano ito nangyari? Tagapagmana ng Song. Nagde-deliver ng pagkain? Naging gwardiya? Walang imposible. Ayaw naming maging bulagsak ang anak namin. Kaya pinaranas namin sa kanya ang hirap ng buhay. Para magsanay. Nanay, bakit niyo ginawa to? Alam niyo ba kung gaano kahirap? Ang mga taon ko. Tuwing nakita ko si Obing, nawawalan ako ng tiwala sa sarili.
Kayong lahat ako. Marami kang pinagdaanan. Pasensya na, nilinlang namin kayo. Alam kong masakit sa'yo. Anak, alam kong magagalit ka. May dahilan kami. Yung malaking kumpanya. Hindi namin may papasa sa isang bulagsak. Anak, patawarin mo na kami. Hindi ako masakit. Hindi ako galit. Bakit hindi niyo sinabi agad na mayaman kayo? Kung sinabi niyo, hindi na sana ako nagsumikap. Anak, hindi ka galit sa amin. Mas masaya pa to sa pagkapanalo ng 100 milyon. Walang respeto. Diyos ko, hindi ito panaginip. Totoo ito. Boss Song. Mali kami. Hindi namin kayo nakilala. Pasensya na, nagkamali ako kanina. Ayong mga ito, halika na humingi ng tawad. Esensya na, yung Master Song. Mali kami, yung Master Song. Ako ay nagkakamali. Isipin mo na lang ang matagal nating pagsasama. Patawarin mo na ako. Sabi mo nga, hanggang sa huling hininga mo, mamahalin mo ako, Song Chen. Akala mo ba hindi alam ni yung Master Song kung sino ka talaga? Nagpapanggap ka pa rin dito. Yung Master Song. Ayaw na ayaw kong marinig ang mga sinasabi ng babaeng ito. Laging siraan ka. Sabi niya tungkol sa'yo, ano daw yung gago? Sabi niya, utak pag-ibig ka raw, isang hamak na tao. Tanong ko lang, Li Liqiang, Li Jiajon, Wang Qingning, Lin Bichen. Nandito ba kayo? Sinasagot ko kayo, sumagot kayo kung nandito o wala. Nandito lahat, nandito kami lahat. Kayo'y nahihinalaan sa paglabag sa batas. May matibay na ebidensya. Sumama kayo sa amin. Boss Lin, sana'y magpatuloy po ang pakikipagtulungan ninyo sa amin. Handang ibigay ang aming tubo. Hindi na namin kailangan ang tubo. Mali ako, bulag ang aking paningin. Nanay, tatay, yung 500 milyon, kayo ang nag-invest, di ba? Tama, ituring na ninyong regalo sa kasal ninyo. Salamat nanay, tatay. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Noong wala pang kahit ano si Song Chen. Matatag kang pinili siyang pakasalan. Ama, magmadali kayong dalawa, bigyan ninyo kami ng apo. Mahal, ngayon panatag na ang loob natin. Mag-honeymoon tayo. Eh yung kumpanya, Ipagkatiwala na lang sa kanilang dalawa. parang hindi maganda yon. Ano na hindi panatag dyan? Gusto nilang mag-anak tayo. Hindi tayo na lang ang umalis. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa kumpanya. Heto, Black Gold Card. Rubing, hawakan mo. Alang limitasyon, gastos lang. Nanay, hindi na, may pera ako. Kunin mo na. Kung ibibigay niya, tanggapin natin. Kanya yon, atin to. Gusto niya mag-anak tayo, di tayo na lang ang umalis. Ang galing mo, anak, katulad ko. Mahal na mahal ang asawa.